Part 5. Huli na niyang napansin ang kakayahan ni Zia dahil madalas siyang abala sa trabaho at kasama si Bea. Hindi niya pansin ang mga bagay na kaya nitong gawin. Lalo na ang pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya. Natutuwa talaga siya ng mga sandaling iyon. Purong affection ang nararamdaman niya kay Zia at hindi na namalayang napapatitig na siya ng matagal sa labi nito. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit para halikan ito. Tinakpan naman ni Zia ang bibig bago pa nito magawa ang nais. Louie, wala sa usapan ang ganito at saka nasa public place tayo, wag mo sanang kakalimutan, paalala naman niya. Bahagyang napangiti si Louie at hinalikan na lamang ang kamay na tumatakip sa labi nito. My bad, hindi lang ako sanay na tumatanggi ka na ngayon. Dati kasi, lumapit lang ako pipaikit ka na tiyayakapin ako sa leeg. Ayaw mo pang ang bumitaw kahit naiinis na ko, nakalimutan mo na ba? Bigla namang nahiya si Zia nang ipaalala nito ang nakaraan. Magmaneho ka na nga, gusto ko nang umuwi. Hindi na nagsalita si Louie at nagmaneho na palayo sa lugar. Inabot ng 1.5 oras ang biyahe dahil malayo pa ang tirahan ni Zia. At dahil sa pagod ay tuluyan na itong nakatulog sa kotse. Nang makarating sa apartment ay pinarado lang ni Louie ang sasakyan sa hindi kalayuan at hinayaan si Zia na matulog hanggang sa maalimpungatan. Una ay naguluhan pa si Zia hanggang sa bigla na lamang napaayos ng upo. Nandito na pala tayo, hindi mo man lang ako ginaisang. Sige, salamat sa paghatid at ibabalik ko na lang tong suot na dress kapag. Sa isang iglap ay biglang lumapit si Louie. Hinawakan ang recline lever kaya nag-adjust ang upuan. Napahiga si Zia dahilan para mapatili ito sa gulat. Sunod na lamang niyang namalayan ay sobrang lapit na ng mukha ni Louie habang ang kamay nito ay nasa kanyang bewang. Bago pa makaiwas ay sinakop na nito ang kanyang labi. Lasang-lasa niya ang ininom nitong wine na manamis-namis. Kahit walang balak tumugon ay hindi maiwasan ni Zia na madala sa halik nito. Aminin niya man kasi o hindi ay magaling humalik si Louie. Iyon ang pag-describe niya dahil wala naman siyang ibang hinalikan kundi ito lamang. Wala siyang may pagkukumpara. Unti-unti siyang nakalimot lalo pa at ramdam niya ang mainit nitong kamay na humahaplos sa bewang niya pataas. Kahit wala naman siyang ininom ay tila nalalasing siya sa ginagawa nito. Hanggang sa ang malalim na halik ni Louie ay naging pagdampi na lamang. Gusto mo ba to? Ang halikan kita ng ganito. Hindi naman sumagot si Zia dahil natutuliro pa siya sa nangyari. Muling humalik si Louie hanggang sa tuluyan ng tumigil at pinagdikit na lamang ang noo nilang dalawa. Kahit medyo dim ang lights ay hindi nakaligtas sa kanya ang pamumula ng mukha ni Zia. Nakukyutan siya sa tuwing sinusubukan nitong umiwas ng tingin kaya hindi na naman siya nakapagpigil at muli itong dinampyan ng halik sa labit ilong. Matapos ay niyakap ito na parang normal lang sa kanila ang ganoon. Pero hindi iyon ang totoo. Alam ni Zia na kaya lang ito mabait ngayon ay dahil naging matagumpay ang gusto nito para sa kumpanya. Napansin ni Louie na tila malalim ang iniisip nito kaya nagtanong siya. Pero hindi ito sumagot at nanatiling tahimik. Pakiramdam niya, anumang sandali ay magpapalim na si Zia na uuwi kaya humirit pa siya, baka pwede ipagluto mo ko ng kahit ano, hindi kasi ako nakakain sa bangko at gawa ng marami akong kailangan kausapin na guest. Hindi pwede, may malapit na convenience store rito, bumili ka na lang doon, ani Zia. Babayaran ko naman ang ipapakain mo sakin. Okay na ba sayo ang 2,000? Napaisip si Zia kung worth it ba ang halagang inaalok nito para patuloyin niya sa apartment. 3. O sige, 5,000 na, pang-negotiate pa ni Louie. Okay, pero sinasabi ko sayo, hindi ka pwedeng mamili ng kakainin. Pagkatapos ay lumabas na sila sa kotse. Habang naglalakad ay hinawakan ni Louie ang kamay nito at saka pinuri ang suot. Ang ganda ng suot mong damit, bagay na bagay sayo. Siniguro muna ni Zia na totoo at hindi kasinungalingan ang sinabi ni Louie. Nang masigurong genuine naman at napangiti siya saka nagpasalamat. Hindi mahilig mag-compliment si Louie kaya kapag ginawa nito ay siguradong totoo. Nang unang magpunta si Louie sa lugar ay hindi niya masiyadong pinagtuunan ng pansin ang apartment dahil sa ilaw na napupundi kaya hindi niya nakita na sobrang luma na ng lugar. Bago pumasok sa apartment ay napalingon si Louie ng tila may kung anong dumaan sa hindi kalayuan. Ngunit wala naman siyang nakikitang tao at inakalang namamalik mata kaya binaliwala na lamang niya saka nagpatuloy.
Walang kahit ideya na ang taong iyon ay si Alice na nagngingit-ngit na sa galit. Mula sa banquet ay sinundan niya ang dalawa hanggang sa apartment. Tapos ay makikita niyang naghahalikan ang dalawa sa loob ng kotse. Gusto niyang magwala at sugurin ang mga ito pero nangangamba rin siya sa maaaring mangyari sa oras na gawin niya iyon. Ayaw niyang magalit sa kanya si Louie. Tila masisiraan siya ng bait kung walang gagawin. Hindi niya hahayaang magkabalikan sina Louie at Zia. Gamit ang dummy account ay SNN niya kay Bea ang kinuha ng litrato kanina habang masayang nagsasayawan ang dalawa sa party. Gagamitin niya ang dalaga para tuluyang mailayo si Louie. Kung hindi niya ito makukuha ang minamahal na lalaki ay sisiguraduhin niya rin na walang makikinabang kay Louie. Kasino pagpasok sa apartment ay natigilan si Louie. Nasa tapat na kasi ang salas at nasa bandang kaliwa ang kusina. Walang dining area dahil isang maliit na lamesa na may pang-apat na upuan lang ang meron. Pinaupo siya ni Zia sa matigas at lumang sofa saka ito mabilisang nagpalit ng damit para makapagluto. Gusto nga sana niyang manigarilyo pero nagbago ang isip niya at nakontento na lamang pagmasdan ang likod ni Zia habang nagluluto. Ilang minuto pa ang lumipas ay naamoy na niya ang bango ng pagkain. Matapos ay binalingan ni Zia. Maupo ka na rito sa table, Louie. Pansit tong niluto ko sayo. Kumakain ka naman siguro nito, di ba? Napakunot noo siya pero hindi na nagkomento. Tahimik niyang kinain ang niluto ni Zia. Habang naghuhugas ng pinagkainan ay biglang tumayo si Louie para yamakap mula sa likod. Idinantay pa nga ang ulo sa balikat ni Zia habang dinadampyan ng halik sa tenga. Nakiliti si Zia at nanghina ang tuhod kaya natigilan sa paghuhugas. Ano ba, huwag kang magulo, saway niya kay Louie. Akala ko ba'y pagkain lang ang sadya mo rito, kaya anong ginagawa mo ngayon? Pero sa halip na lumayo ay mas hinigpitan pang lalo ni Louie ang yakap at saka bamulong, Zia, bumalik ka na, aniya sa pinakamalambing na tonong magagawa. Biglang natigilan si Zia. Ito kasi ang unang beses na nagsalita si Louie na hindi tunog nag-uutos. Malambing at talagang bibigay ang sino man makakarinig ngunit hindi siya pwedeng maging marupok. Kailangan niyang alalahanin ang mga pinagdaanang sakit sa loob ng 4 na taong pagsasama. Matagal na tahimik si Zia kaya gumalaw muli si Louie at hinalikan ito sa buhok. Sasama ka sakin, di ba? Pangungulit pa niya hanggang sa tumunog ang cellphone. Binaliwala ni Louie ngunit sunod-sunod ang tawag kaya tiningnan na niya kung sino ang caller si Bea. Hindi mo ba sasagutin? Ani Zia matapos makita ang screen ng cellphone. No, hindi naman importante yung tumatawag, saad ni Louie. Bakas ang pagkabigla at disappointment sa mukha ni Zia. Hindi makapaniwala sa sasabihin nito ang salitang iyon. Kung hindi pala importante si Bea so, ano siya kung ganoon? Hindi lang siya nasaktan. Dinurog pa nito ng husto ang pagkatao niya. Late na masyado, Louie. Ang mas mabuti pa'y umuwi ka na. Huwag mo ring kakalimutan ang pambayad mo sa pagkain, sayang din iyon, malamig na saad ni Zia. Napaatras naman si Louie habang pinagmamasdan ito. Hindi mo ari kung bakit tila nag-ibang bigla ang mood ni Zia. Minsan hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo sa isip mo. Pero sige, kung yan ang gusto mo'y hahayaan kita sa ngayon. Pero tandaan mong hindi ako susuko, Zia. Kailangan mong bumalik sakin, aniya saka kinuha ang coat sa may sofa at saka tuluyang lumabas ng apartment. Pagkasara sa pinto ay napatitig doon si Zia. Inaabangan na bumalik si Louie at mag-sorry kahit napaka-imposible sa paniniwala at prinsipyo nito. Hanggang sa tumunog ang cellphone. Nang tingnan ay nabigla pa siya nang nag-transfer si Louie ng pera sa kanyang account. Naiiyak siyang binal-ikan ang ginagawang paghuhugas habang iniisip na tama lang ang ginawa niya at hindi kailangang magilty sa malamig na pagtrato kay Louie. Kailangan niyang protektahan ang sariling emosyon upang hindi na muling umasa at masaktan. Alam niyang sandaling kabaitan lang ang ipinakita ni Louie dahil nagawa niya ng maayos ang pinag-uutos nito ngayong araw. Pero mahirap pa rin pala talaga. Masakit pa rin umasang magbabago at papahalagahan na siya ni Louie. Sa mga sumunod na araw ay hindi nagparamdam si Louie kaya medyo napanatag si Zia. Pagdating ng hapon ay bumisita siya sa ospital. Pero nahalata agad na tila may pinuproblema si Maricar. Kaya nang magtanghalian at magyaya itong kumain sila sa kantin ng ospital ay walang pagdadalawang isip siyang sumama. Sandali silang nagpaalam kay Arturo bago tuluyang umalis.
Habang naghihintay na may serve ang baniling pagkain ay nagtanong si Zia, "May problema po ba, ma? Kanina ko pa kasi napapansing natutulala kayo." Hindi muna nagsalita si Maricar hanggang sa makahanap sila ng bakanteng table at doon naupo. "Napanood ko sa internet yung nangyaring aksidente kay Bea. At alam mo kung ano yung nadiskubre ko. Yung mga magulang niya ay dati nating katulong at driver." Ani Maricar na hindi na nagawa pang kontrolin ang sarili. Naguluhan naman si Zia. "Paanong nangyari yun, ma? Hindi ko sila natatandaan." Napabuntong hininga naman si Maricar saka nagkwento, "Ilang buwan pa lang silang nagtatrabo sa atin ng masisante agad. Ang laki ng naging atraso nila sa pamilya natin pero ito pa ang gagawin ng anak nila. Ang agawin ng asawa mo. Malakas talaga ang kutob kung sinasadya nila tong lahat, ang kakapal ng mukha." Ani Maricar na pinanggigilan pa ang hawak kutsara at tinidor. "Kumalma kayo, ma," awat naman ni Zia para hindi nila ang ibang taong kumakain. "Paano ako kakalma sa ginawa nila? Tapos yang asawa mo, hindi ko alam kung nasaan ang utak niyan, kung nasa taas ba o sa ibaba. Dinala-dala pa rito ang babae niya sa ospital, alam naman niyang nandito si Arturo. Tapos ang ganda ng facility, VIP pa." Tumayo na si Zia at hinimas-himas ang likod nito upang kumalma. Si Papa naman po ang tumanggi sa offer ni Louie, pagpapaalala niya at nang makitang paiyak ito ay agad niyang niyakap. Alam niyang stress na si Maricar sa sitwasyon nila na dapat ay hindi nito nararanasan. Pangalawang asawa lang ito at walang anak kay Arturo. Kung tutuusin ay pwede sila nitong iwan at bumalik sa pamilya na sa simula't sapol ay hindi natanggap ang pakikipagrelasyon kay Arturo. Ngunit pinaglaban ni Maricar ang pagmamahal at nanatili sa kanilang tabi sa kabila ng hirap na pinagdadaanan. Ni hindi man lang niya magawang tulungan si Chris na makalabas ng kulungan. Anong klase siyang asawa? Iyak pa ni Maricar sa bisig ni Zia. "Tahan na po, ma. Malalampasan din po natin lahat ng to kaya wag na kayong umiyak. Baka mahalata ni Papa, mag-alala pa yun. Alam ko naman yun, Zia pero hindi ko lang maiwasang sumama ang loob. Ano bang nakita ni Louie sa babaeng yun para ipagpalat ka ng ganito?" Kinausap ni Zia ang ina para tumigil na sa pag-iyak. Ilang sandali pa ay nahimasmasan naman si Maricar kaya nagpatuloy na sila sa pagkain. Matapos ay nauna na itong bumalik sa kwarto habang nagpaiwan naman si Zia. Nang paalis na ay napansin niya sa hindi kalayuan si Bea. Nagkatitigan sila hanggang sa lumapit ito habang nasa wheelchair. Mukha mang kalmado ay ilang araw nang nanggagalaiti sa galit si Bea dahil hindi sinasagot ni Louie ang bawat text at tawag niya. Hindi rin mapakiusapan si Alice na laging bad mood sa kanya kamakailan. Natarayan pa nga dahil sa pangungulit na makausap si Louie. "Miss Zia, nagkakausap ba kayo ni Louie ngayon?" Tanong ni Bea na maluha-luha na kaagad kahit wala pa namang nangyayari. "Hindi niya kasi ako kinakausap, may nangyari po ba?" Nanliit ang mata ni Zia. Naguguluhan kung bakit kailangan itong maiyak sa pampubliko pa na lugar. Nagmumukha tuloy siyang masama. Hindi at walang nangyari. Saka ito nilagpasan dahil hindi niya kailangan magpaliwanag. Ngunit pinigilan agad siya ni Bea sa braso. Ramdam ni Zia ang panggigigil nito kahit pamukhang kaawa-awa ang itsura mula sa pag-iyak. "Alam kong meron," garalgal na saad ni Bea. "Oo, asawa ka pa rin pero sana'y panindigan mo ang desisyong hihiwalayan siya. Pakawalan mo na si Louie para tuluyan na kaming maging masaya." Hindi malaman ni Zia kung magagalit ba siya o matatawa. Ang kapal ng mukha ni Bea para utusan siya. Marahas niyang binawi ang braso saka galit itong tiningnan. "Bea, hindi dapat ako ang sinasabihan mo niyan kundi si Louie. Hindi ko hawak ang buhay at desisyon niya." Matapos ay saka tuluyang umalis si Zia. Ngunit makulat si Bea at sumigaw pa talaga, hindi kanya mahal. Dahan-dahan ay lumingon siya at seryoso itong tinitigan sa mata. "Alam ko, matagal na, simple lang ang gusto ni Zia. Ang gumaling ang ama, makalaya si Chris at muling makaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pero syempre hindi ganoon kadali makuha ang mga ninanais. Hindi pa siya pinapabura ng panahon ngayon. Hindi pa lalo na at ayaw pa rin siyang pakawalan ni Louie. Magkaganoon man ay tuloy pa rin ang buhay at hindi na masiyadong iniisip ang mga problema." Hanggang isang gabi, sa Lopez Hotel habang nagtatrabaho ay bigla siyang nilapitan ni Austin.
Tumawag si Lindsay at gusto kang makausap, urgent daw. Pagkabigay ng cellphone ay nahimigan ni Zia na tila nagmamadali ito. Hello, Lindsay, ba't ka napatawag? Zia, nandito ako ngayon sa ospital at nagkakagulo. Nasaktan ni Tita Maricar si Bea, pumunta ka na rito sa kantin, dali. Maingay ang background at kahit naguguluhan ay agad namang tumakbo si Zia palabas ng hotel. Sumunod si Austin at nag-alok na ihahatid siya. Ilang minuto ang dumaan bago makarating sa ospital. Ngunit hindi na naabutan ni Zia ang ina at si Lindsay. Ang naroon na lamang ay si Bea at ang pamilya nito. Marami ring tao ang nakikiusyuso sa paligid. Umiiyak ang ina na si Linda habang yakap-yakap ang anak na nasa sahig na tataranto kung anong gagawin sa braso ni Bea na nasugatan. May malaking hiwa at umaagos ang dugo. Naguguluhan pa si Zia sa nangyayari at palingalinga sa paligid hanggang sa mapansin si Louie at Alice na papalapit na rin. Hindi inaasahang darating ang asawa para sa dalaga. Pagkakita ni Bea kay Louie ay agad itong yamakap at nag-iiyak sa bisig nito. Louie, tulungan mo kong pagbayaran ng babaeng yun ang ginawa sakin. Kahit mother-in-law mo siya'y hindi pa rin tamang sinaktan niya ako ng ganito. Iyak ni Bea at saka tiningnan si Zia. Anong nagawa kong kasalanan sa inyo para saktan ako ng ganito? Sambat pa niya. Nagsimula namang magbulungan ng mga taong naroon. May reporter pang ang lumapit at palihim na kinukunan ang pangyayari. Ilang sandali pa ay may dumating na nurse. Kailangan pong magamot kaagad ang sugat para hindi magka-impeksyon. May lumapit na sibilyan para ibigay ang wheelchair ni Bea ngunit sira na ang gulong kaya hindi na nila magagamit pa. Kaya nagpasya na lamang si Louie na buhatin ito at sumunod sa nurse. Pagtayo ay saktong nagtagpo ang tingin nila ng asawa. Titig na titig si Zia habang may yakap-yakap na ibang babae si Louie. Hinintay niyang may sabihin ito pero wala. Hanggang sa naglakad palayo si Louie karga si Bea na may kakaibang ngiti sa labi. Doon pa lang ay alam na ni Zia na sinasadya nitong maging kawawa para siya ang magmukhang masama. Nang makita ni Linda na nabalewala si Zia ay naglakas loob siyang ipahiya ito sa lahat. Dahil kahit ito man ang asawa ay ang anak niya pa rin ang inalala ni Louie. Lumapit siya kay Zia at kunwaring sasampalin. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay talagang nataman niya ang pisngi nito. Kinabahan man ay tuloy pa rin siya sa pagpapanggap. Pagbabayaran ng iyong ina ang ginawa niya sa anak ko. Sinusumpa ko yan. Ani Linda. Napasinghap ang mga taong nakasaksi sa nangyari. Nang ibaling ni Zia ang tingin sa direksyon ni Louie ay nakatingin din pala ito. Ngunit walang reaksyon hanggang sa muling nagpatuloy sa paglalakad palayo. Napatungo si Zia. Gusto niyang humiyaw, sigawan si Louie. Ngunit hindi niya gagawin iyon. Hindi na siya magpapakatanga at magmumukhang kawawa. Nagmamadali sumunod si Alice kay Louie. Kabado at naguguluhan sa pangyayari. Kahit ano pa siguro ang nagawang mali ng pamilya ni Zia ay hindi naman tama na baliwalain ito ni Louie. Kahit pagbalik-balik rin ang sitwasyon ay asawa pa rin ito. Bago makaliko sa hallway ay nakahabol agad si Manuel, ama ni Bea. Ako na ang magdadala sa anak ko. Pa, react ng dalaga. Halata ang pagtutol sa boses. Okay, tugon ni Louie at pinasa si Bea. Ngunit hindi ata nakayanan ni Manuel ang bigat ng anak at nabitawan ito. Dagok sa sahig si Bea nang may tukod ang brasong may sugat. Maging ang paa niya ay naibagsak din sa sahig. Pa, naman. Hiyaw ni Bea ngunit agad ring natauhan at biglang yumamo muli ang itsura. Kaunting ingat po. Servosong nakatingin si Louie kaya hindi malaman ni Bea ang gagawin. Kinakabahan siya na ewan. Aalis na ako marami pang aasikasuhin sa kumpanya. Sandali lang, Louie. Pidgel ni Bea na nagawa pang hawakan ang paa nito. Ano ba, anak? Hayaan mo siya, awat ni Manuel at inalis ang kamay nitong nakakapit. Nang makaalis si Louie at Alice ay galit na tiningnan ni Bea ang ama. Pa naman, hindi niyo dapat ako pinapakialaman. Ikaw ang tumigil, Bea. Kahit gaano pa kabait sa'yo si Louie ay wala ka pa ring karapatan. Hindi pa ba sapat sa'yo na framed up mo yung biyenan niya? Paano kung napatunayan na wala naman itong ginawang mali? Babalik sa'yo ang lahat, mas lalo kang mapapasama sa kanya. Tandaan mo na kahit maghiwalay si Louie at ang asawa niya ay wala pa ring kasiguraduhan na magkakaroon ka ng pagkakataon sa kanya. Kahit na, hindi niyo dapat ako pinapangunahan. Saka, kayang-kaya kong mapaibig si Louie.
Hawak ko na siya sa leeg. Matapos sumunod sa estasyon ng hulihin ng pulis si Maricar ay nagmamadaling bumalik si Lindsay sa ospital. Ngunit nabigla siya nang masaksihan ang ginawa ni Linda sa kaibigan. Hindi na nga niya alintana ang dami ng tao basta lang makalapit kay Zia. Sinuri niya ang pisngi nito. Okay ka lang. Hindi sumagot si Zia. Naluluha na kasi ito. Ang pinakaayaw pa naman niya ay ang nasasaktan ito kaya tuluyan siyang nakalimot. Sinugod niya si Linda at sinabunutan. Anong karapatan mo para saktan si Zia? Tandang padamdam. Ang kapal ng mukha mo, kayo ng anak mong kabit. Nagsisisigaw naman si Linda. Ipapapulas kita. Sige, gawin mo. Sa tingin mo matatakot ako. Tandang padamdam panipik. Hamon ni Lindsay habang sinasabunutan pa rin ito. Hanggang sa bigla na lang siyang pigilan ni Austin. Binuhat habang tinatanggal ang kamay niya sa buhok ni Linda. Tama na, Lindsay. Huwag mo nang pag-alay ng sitwasyon baka kumalat pa, sa media, ani Austin. Bumitiw naman si Lindsay saka nagtungo sa likod ni Austin na frustrated. Moalang-galang na ma'am. Kasuhan niyo man kami ngayon ay ganoon din ang gagawin namin sa inyo dahil sa pananakit niyo kay Zia, babala ni Austin kay Linda. Kinabahan naman ito at natahimik sa isang tabi. Matapos ang pangyayari ay inuwi ni Austin ang dalawang babae. Pinagpahinga niya sa kwarto si Zia habang kasama niya naman si Lindsay. Nasa presinto si Tita Maricar, duda akong may gagawin si Louie na makalabas ito kaya ikaw na lang ang malalapitan ko, Austin. Pwede mo bang tulungan si Zia? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Di ba dati, inalok mo ko mabigyan ka lang ng anak? Matagal na yun, Lindsay. Noon pang baliw na baliw ako sa'yo pero hindi na ngayon. Dahil alam kong si Chris pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ako na lang ang gagawa ng paraan kung ayaw mong tumulong. Hindi lang ikaw ang kakilalang kaya kong lapitan. At kaninong lalaki ka naman lalapit? Natigilan si Lindsay. Mukha mang baliwala sa kanya pero ang totoo ay nasaktan siya sa sinabi nito. Sa ospital, kasama ang ama ay inilihim ni Zia ang nangyari kay Maricar. Nagdahilan siya na masama ang pakiramdam nito kaya pinagpahinga niya muna sa apartment at siya na lamang pansamantala ang magbabantay. Huwag mo na akong alalahanin dito, anak. May mga nurse naman na tumitingin sakin kaya umuwi ka na lang at magpahinga, ani Arturo. Umiling-iling naman si Zia habang hinahaplos ang kamay nito. Nalulungkot siya sa nangyayari ngayon. Paano niya gagawa ng paraan na mailabas si Maricar gayong sinampahan ito ng physical injury ng magulang ni Bea? Paniguradong magtatagal ito sa kulungan dahil wala silang pampiyansa. Ilang minuto ang lumipas nang tuluyang makatulog si Arturo. Doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Zia na hoiin ang buhok na tumatabing sa isang bahagi ng kanyang mukha. Natatakot siyang mapansin ng ama ang pamumulan ng kanyang pisngi. Medyo napalakas ang pagkakasample sa kanya na hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang pagmamanhid. Samantalang sa labas ng kwarto ay palihim na nakasilip si Louie. Pinagmamasdan si Zia na bagamat nakatalikod ay kapansin-pansin ang bagsak nitong balikat na tila kay bigat ng pinagdadaanan. Simula nang maghiwalay sila ay lagi na lang niyang nakikita sa mukha at galaw nito ang pagod. Siguro, manunumbalik lang ito sa dati kung palalayain na niya at hahayaan ito. At kung gagawin niya iyon, tuluyang mawawala sa kanya si Zia. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Hindi niya kayang mawala sa kanya ang asawa. Mas pipiliin niya ang sariling kagustuhan kaysa ang nais ni Zia. Selfish man kung maituturing pero wala na siyang pakialam. Sa mundong ginagalawan ay hindi nag-i-exist ang salitang awa. Malakas ang simoy ng hangin sa top floor ng ospital. Papalubog na ang araw at may kakaunting bituin sa langit ang unti-unting nagpapakita. Kay gandang pagmasdan ng kahel at indigo na kulay sa kalangitan ngunit hindi maramdaman ni Zia ang saya. Parang kahit anong ganda ng langit at kinang ng butuan ay tila puro dilim lang ang nakikita niya. Kapag ganitong nagugulumihan ay naiisip niya ang kapatid na siyang sandalan kapag hindi malaman ang gagawin. Lagi itong may payo sa kanya, na masigit niyang kailangan ngayon. Nang tuluyang lumubog ang araw ay unti-unti niyang nakikita ang mga kabahayan at establishmento sa ibaba na unti-unting nagbubukas ng ilaw. Maging ang ospital ay ganoon din kaya napansin niya ang aninong papalapit sa kanya. Paglingon ay nabigla siya at nalungkot. Bumalik na si Patrick. Dapat masaya siya ngunit hindi niya maramdaman. Hindi niya maiwasang maluha na kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito malalayo.
Muntik na niyang masira ang buhay nito dahil lang sa pagiging magkaibigan nila. Kahit pa napapansin naman niyang higit pa roon ang nararamdaman nito sa kanya. Nagi-guilty siya na hindi na nga niya kayang suklian ang nararamdaman nito tapos nadamay pa sa problemang kinakaharap niya. "Kamusta ka na?" ani Patrick sa katumabi kay Zia at idinantay pa ang dalawang braso sa railings. Pareho nilang pinagmasdan ang mga bituing kumikinang sa langit. Pero sa halip na sumagot ay iba ang sinabi ni Zia, "I decide na balikan na lang si Louie. Akala ko'y kaya ko nang mag-isa, hindi pala. Namimiss ko na ang maginhawang buhay," pagsisinungaling niya. Matapos ay tinitigan niya sa mata si Patrick. Matagal at puno ng emosyon. At ganoon din ito sa kanya, may lungkot na ngiti sa labi. Walang kaalam-alam na may isang taong palihim silang kinukunan ng litrato. Na natanggap ni Louie kinaumagahan na madilim na ang ekspresyon at mahigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Samantalang sa ospital naman ay abala si Zia sa pag-aasikaso sa ama. Matapos pakainin ay inabisuhan na niya ang nurse na aalis na at may kailangan pang gawin. Pagkaalis ay tinawagan niya si Louie, kasalukuyang nagmamaneho ng mga oras na iyon. "Pwede ba tayong magkita?" ani Zia. "For what?" malamig na tugon ni Louie. "Tungkol sana sa kaso ni Mama." Kumaibot ang labi ni Louie. "Sige, magpunta ka na lang sa office," ani ang medyo kalmado na. "Okay Sala," biglang naputol ang tawag. Hindi man lang natapos ni Zia ang sasabihin. Matapos ay nagtungo sa kumpanya. Gaya ng dati, sinundo siya ni Alice sa may entrance. Pansin na agad ni Zia ang disgusto sa ekspresyon nito. "Wala pa sa office si Sir, maghintay ka na lang dun," walang kabuhay-buhay na saad ni Alice. Pagpasok ni Zia sa opisina ay napansin niya kaagad ang violin na nakadisplay na ngayon malapit sa working table. Maya-maya ay bumalik si Alice na may dalang inumin. Nilapag ito sa center table. "Ano palang sadya mo kay Louie?" ani Alice. Lumingon si Zia at seryoso itong tiningnan, hindi na nagtaka kung bakit nawala ang paggalang nito maging ang pagtawag na lamang ng pangalan ni Louie. "Hindi ko kailangang sabihin sa'yo kung anong sadya ko sa kanya." Napangisi ng may iritasyon si Alice. "Kaya siguro may lihim na galit sa'yo si Bea dahil siya dapat ang nasa posisyon mo." Tapos ang laki pa ng pagtutol ni Ma'am Lucia sa relasyon nilang dalawa. Napakurap si Zia, hindi makikitaan ng emosyon sa mukha. "Ikaw, Secretary Alice, galit ka rin ba sakin? Kasi kung wala naman ako ay madali mo lang may aalis sa landas si Bea, di ba?" Natahimik si Alice at gulat na gulat sa narinig. Mapait namang napangiti si Zia. Hindi siguro nito inaasahan na alam niya na may gusto ito kay Louie. Hindi naman kasi niya pinagtuunan ng pansin dahil ang mahalaga lang sa kanya noon ay ang asawa at ang kanilang pagsasama. Matagal nakabalik si Louie sa kumpanya. Ilang oras niyang pinaghintay si Zia ngunit hindi niya inaasahang magtatagal talaga ito. At naabutan pang ang nakaharap sa glass window ng opisina, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw. Bago isara ni Louie ang pinto ay sinabihan niya si Alice na huwag silang iistorbuhin kahit sino pa ang dumating at maghanap sa kanya. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy siya sa swivel chair habang niluluwagan ang kurbata. "Buti naman at nagawa mong maghintay," ani Louie. "Ano nga ulit yung gusto mong pag-usapan?" "Tungkol sa kaso ni Mama, baka pwede mo naman kaming tulungan." Diretsahang sagot ni Zia. "Anong benefits naman ang makukuha kung kapalit pag pinagbigyan kita?" Nakataas pa ang kilay ni Louie nang sabihin iyon. Napaisip si Zia, ano bang meron siya ngayon na pwede niyang ibigay kay Louie bilang kapalit? Wala siyang pera, wala ring ari-arian. Ang kaya lang niyang ibigay ay ang sarili. Kaya kahit masakit ay nilunok na lamang niya ang natitirang kahihiyan at dignidad sa sarili, may salbo lang si Maricar. Humarap siya kay Louie at nag-umpisang maghubad ng damit. Nakatitig lang ito sa ginagawa niya habang may kakaibang ngiti sa labi. Nang ang undergarments na lamang niya ang natitira ay tumayo si Louie at bahagyang hinaplos ang lantad niyang balikat patungo sa likod. Agad kinilabutan si Zia sa haplos nito ngunit nanatili siyang seryoso at hindi nagpakita ng reaksyon. Inikutan siya ni Louie at nang muli silang magharap ay hawak na nito ang strap ng kanyang brassiere. "Kung maghuhubad ka lang din naman, ba't hindi mo na nilahat?" Matapos ay muling humaplo sa balikat pababa sa dibdib ni Zia hanggang sa may tiyan. "Gusto mo bang ako na ang gumawa?" At bahagyang hinayla pababa ang suot nitong underwear.
Napasinghap si Zia sa mapangahas nitong ginawa. Buong akala nga ay talagang huhuberin siya ngunit hindi nito tinuloy. Hanggang sa bigla na lang siyang niyakap ni Louie mula sa likod itinulak sa glass window. Lapat na lapat ang harapan niya sa bintana. Kinabahan siya dahil kitang-kita niya ang ibaba. Baka biglang mabasag at mahulog siya. Ikinatakot niya rin na baka may makakita sa kanya na ganoon ang ayos sa katabing building. Louie, hiyaw niya sa sobrang takot. I just want to clarify na ino-offer mo, tung katawan mo sakin kapalit ng paglaya ng stepmom mo, right? Bulong ni Louie na nakuha pang halikan sa tenga at leeg si Zia. Pero ilang beses ko nang natikman at ginamit ang katawan mo. Anong benefits ang makukuha ko sa katawang gamit na? Gusto mo talagang magpakababo ng ganito pero ayaw mo namang bumalik sakin na mas convenient para sayo. Mas damiin ang yakap ni Louie sa puntong ramdam na ni Zia mula sa likod ang pagkalalaki nito. At nilalamukos pa ang isang umbok ng kanyang dibdib kaya nagpumiglas siya na ikinainis ng gusto nito. Huwag kang magulo kung ayaw mong hindi lang ito ang gawin ko sayo, babala ni Louie. Kinikilabutan at kinakabahan na si Zia sa puntong pinagpapawisan na siya ng malamig. Please, huwag mo tong gawin, Louie, pakiusap niya. At bakit hindi? Ikaw mismo ang nag-offer nito, Zia. Tapos ngayon ay aayaw-ayaw ka. Bakit, nahihiya ka na nasa office tayo? San mo ba gusto? Alam ko na doon ba sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kalmado man ay hindi may kakaila ang galit sa tono ng boses ni Louie. Natigilan si Zia at biglang naguluhan ng mapagtanto kalaunan kung ano ang ibig nitong sabihin. Mas lalo siyang nakaramdam ng kaba lalo pa nang tingnan ito sa refleksyon ng glass window. Ang tinutukoy ni Louie ay ang hotel, room 1203 ang lugar kung saan unang may nangyari sa kanila. Nagpumiglas si Zia dahil ayaw na niyang bumalik sa lugar na iyon. Nagsisisi siyang binuksan niya pa ang pintuan ng hotel room na iyon. Pero hindi niya kayang kumawala kay Louie. Yakap-yakap siya nito nang haburin ang suot na suit at ibalot sa kanya. Matapos ay walang ingat siyang kinarga. Napatili siya at nagpapadiyak ngunit patuloy lang si Louie hanggang sa makalabas ng opisina. Mas lalong kumabog ang dibdib si Zia sa kaba dahil makikita siya ng lahat. Hindi siya panatag sa ipinambalot ni Louie sa buhad niyang katawan. Ano ba, pakawalan mo ko? Pidgel na hiyaw upang hindi makakuha ng atensyon. Magpumiglas ka pa'y huhuberin talaga kita sa harap ng mga empleyado, banta naman ni Louie. Natigilan si Zia at hindi na gumalaw sa takot na tutuhanin nito ang sinabi. Tinago na lamang niya ang mukha dahil talagang pinagtitinginan sila ng mga empleyadong nakakasalubong. Na nagtataka kung bakit buhat-buhat ng CEO ang asawa nito. Nang makarating sa parking lot at may sakay sa kotse ay nagtangka si Zia na tumakas. Matapos kasi isara ni Louie ang pinto ay binuksan niya naman agad para makalabas. Ngunit nahawakan kaagad ni Louie sa braso. Sige, subukan mo't wala ka ng damit na babalikan sa office. Isang tawag ko lang kay Alice ay siguradong itatapon niya ang mga damit mo roon. Bakit mo ba kasi ito ginagawa, Louie? Nakikiusap na ako sayo ng maayos pero ito pa ang gagawin mo. Tandang padamdam panipik. Gusto mong malaman kung bakit, Zia? At gusto mo rin bang alamin kung bakit ayaw kong makipaghiwalay sayo? Ani Louie saka pinaharurot paalis ang sasakyan sa lugar. Napahawak naman sa kinauupuan si Zia saka aligagang nag-seatbelt. Ilang minutong nagmaneho si Louie hanggang sa makarating sa motel. Pag-off sa makina ng sasakyan ay kinuha niya ang suit sa katawan ni Zia para hindi ito magtangkang tumakas. Kailangan niyang mag-check-in at kunin ang room 1,203 bago niya ito dalhin sa loob. Siguro naman ay hindi ka maglalakas loob na lumabas na ganyan lang ang ayos mo. Ani Louie saka lumabas ng kotse. Paatras pa nga siyang maglakad patungo sa lobby para siguruhing nasa kotse lang si Zia. Naging mabilis lang ang pagkuha niya ng kwarto at pagbalik sa sasakyan ay halos patayin na siya tingin ni Zia. Muli niyang ibinalot ang suit sa katawan nito na balak pang manakit nang mapigilan niya at saka ito binuhat. Sa lobby sila dumaan para hindi ito manggahas na tumakas sa harap ng maraming tao. Sumakay sa elevator habang karga si Zia. Pagpasok sa room 1,203 ay pabagsak itong nilapag sa sofa. Binuksan ang flat screen TV saka kinonekta ang Bluetooth ng cellphone. Place in ay ang video na matagal na niyang itinatago.
Kuha ito ng CCTV sa loob mismo ng hotel room, 5 taon na ang nakakalipas. Kung saan ay kitang-kita na pumasok si Zia habang natutulog si Louie sa kama. Ilang minuto pa lang nagpi-play ang naturang video pero hindi na matagalan ni Zia. Nang mapansin iyon ni Louie ay hinawakan niya ang mukha nito at pinaharap sa TV screen. Ba't ayaw mong panoorin, Zia? Di ba ilang beses mong itinanggi na pumasok ka rito at sa room 1202 ang kwarto mo nakatapat lang kaya ano tong nakikita natin? Sabay nilang pinanood ang video. Kahit ilang taon na ang lumipas ay natatandaan pa rin ni Louie ang pangyayari. Nakainom man siya ng mga sandaling iyon ay alam niyang hindi siya ang nauna. Si Zia mismo ang kusang lumapit at inakit siya. Nang tumabi ito sa kama, hinawakan siya sa mukha at saka hinalikan. Kitang-kita iyon sa video. Lalaki lang si Louie at lasing kaya masisisi ba siya ng kahit sino kung may mangyari kahit wala naman siyang nararamdaman para kay Zia. Naka-high volume ang video kaya rinig na rinig ang ungol nilang dalawa. Tinakpan ni Zia ang magkabilang tenga habang nakapikit ang mata. Hindi niya kayang marinig at makita ang video. Lalo pa nang magsimula siyang magmakaawa dahil sa marahas na paraan ni Louie. Sige lang ito sa ginagawa kahit nasasaktan na siya ng mga panahong iyon. Kahit nahimite na siya dahil sa ginagawa ni Louie ay sige pa rin ito sa pag-angkin sa kanya. Hindi nagtagal ay tuluyan nang napasigaw si Zia, tama na, itigil mo na, ta. Nakahawak pa rin si Louie sa mukha nito nang iharap niya. Bakit, nahihiya kang malamang nagkukunwari ka lang na inosente? Kahit ang totoo ay sinadya mo talaga para may mangyari sa atin. At ngayong pinanagutan kita at pinakasalan ay gusto mo namang kumawala. Pues, hinding-hindi yun mangyayari hanggang sa kamatayan mo. Sabay bitaw sa mukha ni Zia. Matapos ay tumalikod para maghubad ng pangitaas nang muling naalala ang litrato ni Zia at Patrick na magkasama. Magsawa man ako sa iyo'y hindi ko pa rin hahayaang sumaya ka sa iba. Ito ang karma mo matapos mong guluhin ang buhay ko, dugtong ni Louie. Dahil matapos ang nangyari sa kanila noon ni Zia. Sa hindi malaman na dahilan ay may nakaabang na pala na reporter sa labas ng hotel room at naaktuhan silang magkasama sa iisang kwarto. Ito ang aksidente, kung maituturing nga, kaya niya pinakasalan si Zia kahit labag sa kalooban. Pagharap muli kay Zia ay tinulak niya ito pahiga sa sofa. At saka pumaibabaw habang inaalis ang sinturon. Walang pakialam kung humihikbi na ito. She felt helpless. Pakiramdam ni Zia ay isa siyang mababang uri ng babae. Iyon ang ipinaparamdam ngayon sa kanya ni Louie dahil sa ginagawa nito. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kayang respetuhin. Walang pinagkaiba sa mga babaeng bayaran. Na kahit anong pakiusap ay naging bingi si Louie na patuloy siyang hinahalikan at hinahawakan sa iba't ibang parte ng katawan kahit anong tutol niya. Tumigil saglit si Louie dahil sa pagpupumiglas ni Zia. Nairita siya at tuluyang hinawakan ang buhok nito sabay pinaharap ang mukha para mahalikan sa pisngi. Nagpumiglas naman si Zia hanggang sa mahadjap ng mata ang fruit knife na nasa side table. Pilit niyang inaabot ngunit hindi niya mahawakan ng maayos hanggang sa malaglag sa sahig. Desperada na siya ng mga sandaling iyon. Kapag hinayaan niya si Louie na gawin ang gusto nito ay para na rin niyang sinabing babalik siya sa dating buhay bilang asawa nito. Buhay reyna sa mata ng ibang ngunit mas masahol pa sa katulong ang pagtrato. Ayaw na niya iyong maranasan. Ngunit hindi niya rin nais na pabayaan si Maricar. Wala siyang choice anuman ang piliin niya. Nang sandaling ma-distract si Louie ay tinulak niya ito kaya siya nakawala. Mabilis na damapa upang kunin ang fruit knife. Sa nanginginig na kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at itinapat dito. Dumilim naman ang ekspresyon ni Louie. Hanggang sa nagpa siyang ayusin ang sarili. Binalik ang pants at nagsinturn, ginawa niya iyon habang nakangisi. May balak ka bang patayin ako? Kaya mo ba? Namumutla sa takot at kaba si Zia ngunit determinadong protektahan ang sarili. Sa tingin mo hindi ko kaya? Kung sabagay, kailan ka ba naniwala sa mga sinasabi ko? Kaya sabihin mo nga kung sa panong paraan mo gustong pagbayaran ko ang pagkakamaling nagawa noon. Ganito ba? Sa isang iglap ay biglang itinutok ni Zia ang kutsilyo sa palapulsuhan at nagawang saktan ang sarili. Pamatak ang dugo sa sahig. Sunod-sunod hanggang sa tuluyang nabahiran ng pula ang puting carpet. Nabigla si Louie at humakbang palapit ngunit umatras si Zia habang may kakaibang ngiti sa labi. Hindi alintana ang sakit,
Sapat na ba to, Louie? Kung hindi pa'y pwede kong ipagpatuloy hanggang sa makontento ka. At muli na naman niyang sinaktan ang sarili. Hindi nakagalaw si Louie. Alam niyang wala na sa tamang pag-iisip si Zia at natatakot siyang baka tuluyan nitong mapatay ang sarili. Okay, Zia, hiyaw ni Louie habang nakataas ang dalawang kamay. Kakausapin ko ang magulang ni Bea na ay actress ang kaso kay Mama Maricar. Sisiguraduhin kung makakauwi siya sa inyo ngayong araw. Tila natauhan si Zia nang marinig ang pangalan ng ina at nabitawan ang kutsilyo. Nang tingnan ang sarili maging ang dugo sa sahig ay bigla siyang nanghina at tuluyang nawalan ng malay. Bago tuluyang bumagsak sa sahig ay mabilis nang nasalo ni Louie ang katawan nitong nanlalamig at namumutla. Maging siya ay magkahalong kaba at takot ang nararamdaman. Hinding-hindi makakalimutan ni Louie ang pangyayaring ito sa tanang buhay niya. Kung sakali mang hindi pa rin siya magising bukas ay magsasagawa na kami ng full body check-up. Kung ganoon ay maaaring doktor pala ang kausap nito. Ilang sandali pa ay nolinigan ni Zia ang pagbukas-sara ng pinto. Maya-maya pa ay humawi ang cubicle curtain at nagtagpo ang tingin nila ni Louie. Ngunit agad rin siyang umiwas at ibinaling sa ibang direksyon ang tingin. Ayaw niya itong makita dahil naaalala lang niya ang mga nangyari. Hindi niya akalaing kaya niya palang saktan ng ganoon ang sarili dahil sa takot at desperasyong nararamdaman. Gising ka na. Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain? Ani Louie na bahagya pang umupo sa kama at inayos ang gulo-gulong buhok ng asawa. Pinahihit naman ni Zia ang katawan patalikod sa direksyon nito. Nanatiling kalmado si Louie sa kabila ng ginawa ni Zia. Nakalabas na ng kulungan si Mama Maricar at nakabalik na sa ospital kaya wala ka nang dapat ipag-alala. At sisiguruhin ko ring hindi makakarating sa magulang mo ang nangyari sa'yo. Napalingon si Zia nang marinig na nakalabas na ang ina. Nakalaya na si Mama. Tumanggo si Louie at marahang hinaplos ang namumutla pa rin itong pisngi. Nangako akong ilalabas ko siya, di ba? Kaya, Zia, wag mo na tong uulitin, ha? Hindi sumagot si Zia at muling tumalikod. Tumayo si Louie mula sa kama at saka kinuha ang isang basong tubig. Nauuhaw ka ba? Gusto mong uminom? Tumanggo naman si Zia kaya ay nilalayan niyang makaupo sa kama para makainom ng tubig. Dahil nanghihina pa ay hindi maiwasan ni Zia na mapasandal sa katawan nito. Hanggang sa bigla na lamang siyang nanginig sa takot lalo na nang sobrang lapit ng mukha ni Louie. Nang magmulat ng mata ay purong puti ang nakikita ni Zia. Mula sa kisame hanggang sa pader. Malaki ang kwarto kaya tingin niya ay nasa private room siya. Wala ring ideya kung anong oras na pero madilim ang labas ng bintana. Nakakaamoy rin ng gamot kaya walang doubt ang nasa ospital siya. Nang tingnan ang kamay ay may suot siyang hospital wristband at nakumpirmang nasa Rodriguez Hospital siyang pagmamay-ari ng pamilya ni Louie. May naririnig siyang nag-uusap sa hindi kalayuan ngunit hindi matukoy kung sino dahil sa cubicle curtain. Mabuti na lamang at nadala mo siya ng maaga rito bago pa maubos ang dugo niya sa katawan, saad ng hindi pamilyar na boses. Kaya wala na kayong dapat pang ipag-alala, sir dahil nasalinan na namin siya ng panibagong dugo. Sa ngayon ay kailangan na lang hintayin na magising siya. Talaga bang safe na siya at paano kung hindi siya magising? Napatingin si Zia sa direksyon ng boses nang marinig na si Louie pala ang kausap ng hindi pamilyar na boses. Natatakot ka ba sakin, Zia? Oo, aminado akong samobra sa ginagawa ko pero nadala lang ako ng emosyon alam mo namang minsan ay nakakalimot tama na, Louie. Huwag mong i-justify ang ginawa mo sakin. Dahil kahit sang anggulo mo patingnan. Pinilit mo pa rin ako, sexual assault yun kahit asawa mo pa ako. Hindi na nagdahilan si Louie at tumahimik na lang. Ilang sandali pa ay naisip ang tawagan si Alice para dalhan sila ng pagkain. Kahit madaling araw na ay kailangan niya itong istorbuhin. Walang dapat makaalam na nasa ospital si Zia at nagtangkang magpakamatway. Sinabihan na niya ang mga doktor at nurse na tumingin kay Zia na ilihim ang nangyari lalo na sa kanyang pamilya. Maging ang buong floor building ay off-limits at piling staff lang ang pwede pumasok. Ilang minuto ang lumipas nang dumating si Alice. Kumatok muna ito at bahagyang binuksan ni Louie ang pinto. Kinuha ang pagkain sa kamabilis na pinagsarhan ng secretary. Mariing naikuyong ni Alice ang kamao. Wala mang alam sa totoong nangyari kung bakit nasa ospital sina Louie at Zia ay may hinala siyang nagtungo muna sa hotel ang dalawa.
Ang hindi lang niya inaasahan ay kung bakit humantong ospital si Zia. Nanggagalaiti siya sa inis at excitement habang iniisip kung gaano ba ahas sa kama si Louie, dahil gusto niya ring maranasan.